Dahil busy na ako sa trabaho, wala na akong oras mag-ukay pa. Kaya ngayong araw na to, tara, samahan niyo ako. Susubukan kong gumawa ng pera kahit nasa loob ng bahay. At ito ang gagawin ko. Ito rin yung mga nakuha ko sa ukay na ginawa ko ng pambahay din. Muntik pa malaglag tong baso ko. Isang Carhartt na jacket. Then ito yung suot ko na nakuha ko rin sa per kilo na may loose stitch siya dito sa necklines. Ito, ayan o, labas. Sa tingin nyo ba may kukuha pa niyan? Pagkakaalam ko, ang date nito is 2007. Modern pa rin siya. Right person na may issue ang damit ang kukuha nito. So hindi siya basta-basta mabebenta kundi sa tamang tao. Tamang tao, tamang presyo. Umpisahan ko na itong mga nakuha ko. Pipili lang ako ng mga ilang piraso sa mga naukay ko na na-stack na rin dito sa cabinet ko. Isa siguro itong ilalagay ko, itong Punisher na to. Ang tag niya is Mud Engine. Na 10-10 yung condition, then yung size niya, XL or fit to XL. Pipicturean ko pala sila para doon ko ipopost. Then mag-aabang na lang ako kung sinong magme-message or sinong magkikipag-deal sa akin for today. Isama ko tong isang white na Carhartt. Kasama ko yan sa mga pipicturean ko. Kung may mag-request lang, pwede ko na rin kasama sa mga picture na to. Medyo bihira din ako magkaroon ng ganito na Tasmanian. Kaya nga sabi nila, ang pag-ukay is para ka rin ng babangko. Meron kang nabubunot sa oras ng gipitan. Nasisave mo yung mga damit, then pinapasa mo sa mga tamang tao. Religion na almost new. Hindi akong papaya sa inyo to. Basta magkasya lang sa inyo, hindi talaga akong papaya. Kamo, hindi rin ako papaya pag nakuha mo to. Dahil ang kondisyon nito, para ka na rin bumili sa mall. Akalain mo bang nakuha ko lang yan sa ukay? Essential sana na nakuha ko rin sa ukay, pero pinag-iisipan ko pa. At ito ang mga ipopost ko. Then mag-aabang na ako ng mga mag-inquire. Then meet up, ang pinakamaganda meet up. Ilang piraso lang mga boss para hindi masyado mahirap. Pero ako, ito yung pinaka-back hit niya. Ito yung pinaka-front niya. Fit to XL. So kailangan ito nakalatag yung pinaka-damit na yung details niya is kuhang-kuha. Dapat flat na flat yan para maganda ang kalalabasan niya sa picture. Kahit dyan sa floor lang yan. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ka-basic ng hindi pala siya kita sa sa camera. Yan. Dito pala ang pinaka dapat na line ko. Dapat talaga nakaayos siya para attractive siya. At may mag-inquire ka agad. Cellphone lang ang gamit ko para sa pang-picture ko. Yan. Bale, ito yung kalalabasan niya. Ito yung kinalabasan niya. I-edit ko na lang yung pinaka-background niya. Pag may print siya sa likod, isasama mo na kaagad yan sa picturean mo. Yan. Pati yung likod, isasama mo sa picture. Yan, pinaka-basic lang na gagawin natin. Ito yung pinaka-front niya, then ito yung pinaka-backit niya. Yung mga size niya, details, picturean ko rin yan. Then sasama ko sa description. Makaisa na ako. Itong essential ko, isinama ko na rin. Size 36 to. Almost new pa rin. Then sa pag-edit ko na lang siya gagawin. Tanggalin ko yung pinaka-background niya. Matrabaho din talaga ang pag-ukay dahil lalaban mo pa yan. Pipicturean mo, makikipag-deal ka pa sa tao. Ito yung isa sa pinaka magandang nakuha ko. Double knee na real 3. Almost new pa rin. Yan. Mga sizes niya, mga small details, dapat nandun din sa description. Para bago mo pa ma-meet yung tao, alam niya kaagad kung ano yung marireceive niya. Then yung expectation na lang pagka na-meet mo na lang siya. Malabas tong mga
ibang mga damit. Uy. Yan. Solid. Gusto ko sa lahat ng mga nakuha ko rin. Mahilig ako sa mga full print. Ayan siya. Yung damit na to, wala siyang tag. Kumbaga is cut tag siya. Malakas to sa mga mahilig sa mga music. Yun. Solid na naman. Story na itong True Religion ko na to, may nakadil na ako dito. Nung makita niya, medyo maliit daw sa kanya. Kaya na-cancel yung yung deal namin dito. Hindi ko pa rin pinagsisiyan na hindi nakuha tong True Religion kasi nga sa condition niya is almost due. Then maghihintay talaga ako ng tamang person o tamang tao para dito. Almost due, tag na lang ang kulang. Ito yung pinaka the best pag nag-uukay ka. Darating yung time talaga na yung mga naukay mo is magagamit mo. Magkikreate siya ng pera in the future. Kagaya na sinabi ko, sasama ko na to, paid na rin siya. Ang kumukuha ng mga ganito, yun yung mga umabot ng mga nanonood ng mga Tasmanian before, yung mga 90s or 80s na mga bata. Yun yung mga nakaka-appreciate ng Tasmanian. Bibitawan na kita kahit gaano kita kamahal. May ugot pa, no? Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko sila tinapos ng picturean. Ngayon, andito naman ako sa kung saan ko sila ipopost. Pwede na ako dito sa Facebook Market. Kung makikita nyo, merong sale dyan. So, yan ang pipindutin ko. Ayan, no? Sale. Ayan yung mga details niya na pwede mong maging guide. Create listings. Kung nakikita nyo, create listings. Yan, pipindutin ko. Then, one item. Per item tayo dyan, mga boss. Then, kuha natin yung picture. Dahil di ko matagal na akong di nagpipicture dito sa cellphone na to. Halimbawa na lang yan. Scanning with GCash. Title niya. Title, Tasmanian. Sabihin na lang natin ng 90s shirt. Then, yung price. Magkano ba yung pwede nating ilagay na presyo dito? Diyan mo ilalagay kung magkano yung gusto mong presyo. Then, yung category, condition ng damit. Dito sabihin na nating use pair para unexpected na yung yung quality ng damit. Hindi describe mo yung anong klase ng damit yung hawak mo. Description naman, dito na yung susulat mo kung meron siyang issue, anong color rate niya, gamit na gamit ba siya, or almost new siya. Dito mo siya ilalagay. Then, papublish mo dito, then abang ka na lang. So ngayong episode na to, mag-aabang na lang tayo. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Hanggang dito na lang. Ako si Mandoming. Maraming salamat.